Magandang araw, Tito Makoy. William ang gagamitin kong pangalan. Taong 1994 pumasok ako ng college. Tumira ako sa boarding house na pagmamay-ari ng tiyahin ko. Nangupahan din ako kagaya ng mga regular boarders. Ang mga paupahan ng auntie ko ay nasa likod ng kanilang bahay. Meron lang firewall na namamagitan dito. Sa boarding house ko nakilala itong si Beloy, isa sa mga boarders. Si Beloy ang tipo ng tao na easy-go-lucky. At sa tingin ko, Tito Makoy, gumagamit ito ng damo. Kasi laging namumungay ang kanyang mga mata, tapos madalas nangangamoy katol sa loob ng boarding house namin. Isang gabi pumasok siya sa silid. Alam mo, Tito Makoy, ang silid ko kasi minsan hindi ko ito nilalak. Liban lang kung matutulog ako o kaya aalis, doon ko sinisigurong nakalak ito. Kaya naman sa pagdating ni Beloy, nakapasok ito sa aking silid na hindi kumakatok. Meron siyang daladalang alak. Nagyayaya sa akin na uminom daw kami. Nagkataon naman na noong oras na iyon, wala talaga ako sa kondisyong uminom. Tinatamad ako. Kaya tumanggi ako sa kanyang pagyayaya sa akin. Noong hindi niya ako nakumbinsing uminom, naglabas ito ng pinilipit na damo. Kinuha niya sa kanyang bulsa. Walang pag-aalangang humithit sa harapan ko. Sa loob pa ng aking silid. Dito ko nakumpirma, Tito Makoy, na gumagamit nga talaga ng damo itong si Beloy. Pakatapos niyang humithit ng 3 o 4 yata iyon, iniabot niya sa akin ang pinilipit na sinindihan niyang damo. Oh, huwag ka namang killjoy dyan. Kung ayaw mong uminom, edi ito na lang. Yan ang wika sa akin ni Beloy. Tito Makoy, napilitan na ako para hindi siya magtampo, kaya pinagbigyan ko. Matapos kong humithit ng ilang beses, ang totoo niyan, ang dami kong nalunok na usok at nasamid pa nga ako. Uminom ako ng tubig pagkatapos humiga ako sa aking tulugan. Si Beloy naman, inuubos niyang hit-hitin ang kanyang inilabas na pinilipit yung sinindihan niya. Pagkatapos niyang maubos ito, humiga rin siya sa aking tulugan. Hinayaan ko lang siya, Tito Makoy, kasi wala namang problema ito. Habang nakahiga ako, biglang nangati ang aking harapan. Tila yata merong surot na kumagat kaya kinagaw ko ito. Habang kumakagaw ako sa nangangating bahagi ng aking harapan, tiningnan ako ni Beloy. Ang akala niya siguro, Tito Makoy, nag-iinit ako. Ngunit ang totoo nga talagang kinakagaw ko lang ang nangangating bahagi ng aking harapan. At habang kinakagaw ko iyon, lumapit sa akin si Beloy sa pagkakahiga. Beloy, baka naman rapin mo ako niyan pag nag-init ka. Alam mo, high ka ngayon. Yan, Tito Makoy, ang wika kong pabiro kay Beloy. Ngumiti lang siya sa akin. Makalipas ang ilang sandali, tila yata umiipekto na sa akin ang tama ng jots. Kasi para na rin akong nakalutang. At habang para akong nakalutang, muli merong nangati sa aking harapan, kaya kinagaw kong muli ito. Si Beloy naman nakatingin sa akin na tumatawa-tawa. Di ko na po iisa-isahin pa kung ano ang ginagawa. Basta, Tito Makoy, nag-i-enjoy kami sa aming pagsasalo ngayon ni Beloy. Nawala na lahat na pag-aalinlangan ko, nagpapakasaya kaming dalawa. Ang pangyayaring iyon sa amin ni Beloy ay naulit pa ng naulit hanggang sa naging kagawian na namin. Hanggang sa napapansin ko, Tito Makoy, tuluyan na akong naimpluwensyahan ni Beloy. Ngunit nagugustuhan ko rin. Kaya malaya naming nagagawa kung ano ang gusto naming gawin ni Beloy. Alam niyo po, isang araw nga muntik pa kaming mahuli ng tiyahin ko sa akto.
Kasi hindi pala nakalak ang pinakang pintuan ng boarding house. Pumasok ang tiyahin ko. Dinalhan niya ako ng niluto nilang ulam sa pananghalian. Nung pumunta sa boarding house ang tiyahin ko, nag-uumpisa pa lang kami noon ni Beloy. Buti na nga lang talagang nakalak ang pintuan ng silid ko. William? William? William, nandyan ka ba? Meron akong dalang ulam. Yan ang tawag sa akin ng tiyahin ko. Tuloy Tito Makoy kaming dalawa ni Beloy. Nagkandara pa sa pagsuot ng aming mga damit. Hindi pwedeng makita ng tiyahin ko na nasa loob ng aking silid si Beloy kaya pinagtago ko si Beloy sa gilid ng pintuan. Ang pintuan kasi ng aking silid, kapag binukas mo ito, nakakapagtago ang tao sa likod ng binukas na pinto. Habang papalapit ako sa pintuan para buksan ito, nagkunwari akong kagagaling lang sa pagtulog. Meron pang pahipo-hipo sa aking mga mata. Auntie, ikaw pala. Magandang umaga po. Iyan ang wika ko sa auntie ko. Naku William, tanghali na hindi ka pa rin bumabangon. Pasaway na bata ka. Siya, pinagdalhan kita ng ulam kaya magsaing ka na lang at huwag ka nang magluto ng ulam. Nilagang baka yan, marami yung niluto namin kaya dinalhan kita. Yan ang wika sa akin ng auntie ko pagkatapos niyang ibigay ang ulam sa akin. Ay, salamat po auntie. Ang sarap nito. Sarap ng amoy. Ito Tito Makoy ang wika kong pasasalamat sa tiyahin ko. Pagkatapos na maiabot niya ayon sa akin, umalis rin kaagad ang auntie ko. Sinarado ko ang main door ng boarding house. Bumalik ako sa aking silid at tinuloy na namin ni Beloy ang aming pananghaliang pag-uulayaw. Nagkaroon ng semestral break. Makalipas ang 3 linggong bakasyon, excited akong bumalik sa lungsod. Sa mahigit na 3 linggong hindi namin pagkikita ni Beloy, sigurado akong mainit na lambingan na naman ang magaganap sa aming dalawa. Ito'y dahil nga sa medyo matagal-tagal rin na hindi kami nagkasama. Pero Tito Makoy, laking pagkadismaya ko kasi noong dumating ako, wala si Beloy. Naghintay ako ng 2 linggo pero hindi na siya dumating. Hindi na pala pumasok si Beloy noong pangalawang semester. Wala akong balita sa kanya. Maging ang kanyang mga kaibigan na kakilala ko rin tinatanong ko kung ano ang dahilan. Pero lahat sila walang alam kung ano ang dahilan ng hindi na pagpasok ni Beloy. Alam mo na noong panahon na iyon wala pang social media, wala pa tayong Facebook at wala pang cellphone. May cellphone na rin noon kaya lang yung mga mayayaman pa lang talaga ang meron. Aminin ko Tito Makoy, labis akong nalungkot sa hindi na muling pag-aaral ni Beloy, yung hindi na niya pagbalik sa boarding house. Naghintay pa nga ako ng 3 linggo baka sakaling huli lang ang kanyang pagpasok na gagawin, pero talagang hindi na pumasok itong si Beloy. Sa gitna ng aking kalungkutan Tito Makoy sa hindi na nga pagpasok ni Beloy, ang tanging nagawa ko na lang ay nag-move on ako hanggang sa makapagtapos ako ng aking pag-aaral. Ngayon Tito Makoy, meron na akong sariling pamilya. Maganda rin at masaya ako sa estado ng aking buhay. Merong magandang hanap buhay. Yung naganap sa amin ni Beloy Tito Makoy, yung masasayang araw namin, itinuturing ko na lang itong masayang bahagi o kaya kabanata ng aking buhay. Karanasan na kinakailangan ko rin talagang maranasan. Bagay na nasubukan ko at hindi ako nagsisisi. Ngayon, hindi ako mapagkikwentuhan lang tungkol sa relasyon ng kapareho lalaki kasi pinagdaanan ko rin ito. Ngunit Tito Makoy, kahit masyado nang matagal ang panahong lumipas, ngayong usong-uso na ang social media, paminsan-minsan naaalala ko pa rin itong si Beloy. Minsan nga hinahanap ko ang kanyang profile sa Facebook pero hindi ko talaga mahanap si Beloy. Baka hindi siya nagbukas ng account sa Facebook. Kung sakali man na magtagpo muli ang aming landas, syempre
Masaya naming tatanawin ang aming masasayang nakaraan. Kasi alam niyo po Tito Makoy, hindi lang naman yung pag-uulayaw ang naging samahan namin ni Beloy. Maraming mga magagandang bagay pa ang pinagsamahan namin. Magagandang alaala na napapangiti ako kung naaalala ko hanggang ngayon. Kung sakali man sa muli naming pagkikita, kung ang katanungan na muli ba namin gagawin ang mga ginagawa namin noon, hindi ko po masasabi ng tapos. Sa kasalukuyan kasi parang hindi na bagay, matatanda na kami, ngunit ayaw ko pa rin magsalita ng tapos. Ewan ko lang po Tito Makoy, siguro wala namang problema yan. Basta sa ngayon ang aking atensyon ay nakatuon lang sa aking pamilya. Masaya ako sa aking pamilya, masaya ako sa buhay ko ngayon. Pag naalala ko si Beloy, ang tanging iniisip ko na lang, sana masaya rin siya sa kanyang pamilya, masaya rin at maganda ang estado ng kanyang buhay. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Maraming salamat sa pagbasa mo at pagbabahagi ng aking kwento. Lubos na gumagalang, William. Maraming salamat William sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, sangayon ako doon sa sinasabi mo na ang mga naranasan mo, itinuturing mong karanasan at yung mga bagay na iyong pinagdaanan, itinuturing mong isang bagay na dapat talagang pagdaanan mo. Alam mo, hindi lahat pero maraming bagay talagang kinakailangang pagdaanan mo at mas maigi ang marami kang maranasan para mas marami kang alam, hindi ka lang napagkikwentuhan. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, alam nyo po, ito re-upload lang ito. Ang original na upload nito, inalis ko yung mga portion na ayon sa YouTube violative sa community guidelines nila. Kaya yung original na upload walang shoutout. Ngayon, dugtungan natin ng shoutout para sa inyong lahat ng mga gustong magpa-shoutout at naghahanap ng forever. Kaya shoutout sa ating kapatid na si Florentino Jimenez ng Alcala, Pangasinan. Tino, maraming salamat at shoutout sa inyong lahat dyan sa Pangasinan. At shoutout din sa ating kapatid na si Filmer Borromeo ng Abu Dhabi, United Arab Emirates. Itong si Filmer, kasama ito sa hinahanapan natin ng forever, Team B. Maraming salamat Filmer sa tuloy-tuloy na pakikinig at sa mga naghahanap ng forever. Si Filmer po naghahanap rin ng forever. Gusto kong i-shoutout rin ang ating kapatid na si Norma Kidilig. Maraming salamat Norm sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ang sabi ni Norma, Tito Makoy, nakikinig ako sa ibang channel habang naghihintay ng bagong upload mo. Kaya lang Tito Makoy, ang boses mo kakaiba. Maraming salamat naman Norma Kidilig kung nagugustuhan mo ang boses ko kahit na ngayon nga parang garalgal baga ang tawag. Ang naririnig ko ngayon dito sa Naga, ang ganitong yung hindi klarado ang salita, ang boses na parang ang daming dapat mong kiskisin para maging malinaw. Dala siguro ito ng ewan ko ba kung bakit tila hindi nawawala ang sipon ko. Marahil dahil nga sa pabiyahe-biyahe ko sa Middle East ang init, tapos biglang papasok sa aircon, tapos pagdating naman dito sa atin, yung yung air humid natin ang taas. Yan siguro ang dahilan kung bakit hindi yata nawawala ang aking sipon. Sa muli Norma Kidilig, maraming salamat at yung pakikinig sa ibang channel, walang problema yan. Makinig kayo sa ibang channel. Kaya maging ako mga kaibigan, nakikinig ako sa ibang channel. Nakasubscribe ako kay Dear Kuya Amboy at Dear Kuya Alin. Kaya walang problema yung makinig kayo sa ibang channel. Sa muli Norma Kidilig, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Nagpapa-shoutout din ang ating kapatid na si Jericho 1986. Ang sabi niya, Tito Makoy, pa-shoutout po.
Kaya shout out natin ang ating kapatid na si Jericho 1986. Maraming salamat sa pakikinig at suporta, Jericho. Ingat palagi. At shout out din sa ating kapatid, syempre ang ating kapatid sa Dubai, United Arab Emirates, si Adon Adon Vlogs. Ayon kay Adon Adon, ito pa lang si Adon Adon, nagtrabaho rin sa Riyadh 1992 to 1995 sa may Uleya raw siya. Alam mo, Adon-Adon, tinitingnan ko na yung hotel na tutuluyan ko. Ito mismo, Uleya. Uleya ang, ewan ko lang kung pareho ito kasi ang spelling mo ng Uleya is U-L-E-Y-A. Sa Google, tinitingnan ko, parang Ulaya. Uleya ang tawag dyan, kaya lang ang spelling ay U-L-A-Y-A. Ulaya nga, Ulaya. Pero ang tamang pagbigkas pala niyan, Uleya. Diyan ang hotel na tutuluyan ko. Tinitingnan ko na kasi sa Google Map. Kasi mga kaibigan, excited ako for the first time na travel sa Riyadh. December 15 ang aking flight papunta ng Riyadh. Sa muli, Adon Adon Vlogs, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta. Ganoon din ang ating kapatid na si Teddy Arasola. Shout out sa iyo, Teddy, at sa mga kasamahan mo. Maraming salamat. At syempre, i-mention ko rin ang ating kapatid na si Severino Pabo. Ang sabi ni Seb, sana raw makapunta ako ng Jubail. Sana nga. Kaso ang biyahe ko ngayon for the first time sa may Riyadh. Baka sa mga sunod na biyahe ko ng Saudi Arabia, marating ko yung mga lugar na sinasabi niyong magaganda. Sa muli, Seb, maraming salamat. At ingat palagi. Ang ating mga kapatid naman na nagpapa-shoutout, isinulat nila ang kailang pagpapa-shoutout sa mga lumang uploads. Shoutout kay Randel Alonso ng Aklan. Wow, magandang lugar ito. Saan ka ba, Randel? Sa Aklan, sa may capital mismo, sa Kalibo. Shoutout sa iyo at maraming salamat. I-shoutout na rin natin ang mga kasamahan natin dyan sa lalawigan ng Aklan. Sa muli, Randel Alonso, shout out sa iyo. At sa mga kapatid natin na gustong magpa-shout out, nagsulat sila ng kanilang pagpapa-shout out sa mga lumang uploads. Shout out kay Randel Alonso ng lalawigan ng Aklan. Napakagandang lalawigan ito. Ang kanyang request ng pagpapa-shout out, sinulat niya sa lumang upload natin yung iniwan ang pamilya para sa kabit, naging piloto na ang anak niya, hindi niya alam. Tapos yung thumbnail title talaga ay Strong Hero sa kanyang pamilya. Maraming salamat, Randel Alonso, at shout out sa inyong lahat dyan sa Aklan. Ganoon din ang ating kapatid na nasa Poland, si Joel V9 C9E ang kanyang handle name. Nasa Poland ang kapatid nating ito. Si Joel, gusto niya ring maghanap ng forever. Isasama kita, Joel, sa mga hanapan natin ng forever. Ngunit ang suggestion ko doon sa mga gustong isama sa hinahanapan ng forever, yung pangalan ang halimbawa sa'yo, Joel, pwede namang gumamit ka ng alias basta pangalan, dalawang pangalan, first name at saka family name. Mas maganda yan na pangalan talaga kaysa handle name. Kung handle name lang kasi, para sa akin parang walang appeal. Kaya Joel, kung gusto mong isama kita sa hinahanapan ng forever, paki-email mo sa akin o kaya pwede sa comment na lang, pangalan Joel, halimbawa Joel San Antonio, Joel San Jose. Yan ang gamitin natin. Mas maganda yan at may dating. Sa muli, Joel V9 C9A, sabi mo kung gusto mong isama kita sa hanapan ng forever. At shout out sa inyong lahat dyan sa Poland. Ngayon mga kaibigan, sa ating hinahanapan ng forever, ang babasahin ko ngayon ay ang Team B. Sa mga bagong makinig dito sa ating channel, ito pong mga pangalang babanggitin ko, naghahanap yan ng forever. Forever na kaugnayan. Naghahanap ng forever si Robert Mirapuente, Alfred TV 888. Ito pa si Alfred. Alfred, mas maganda gamitin natin ang pangalan, hindi handle name.
At si John M7V, naghahanap rin yan ng forever. John Inglaterra, naghahanap rin ng forever. Alvin Santiago, naghahanap ng forever. Si Rodney Kerobin, JP Chulipa at ang ating kapatid na si Filmer Borromeo ng Abu Dhabi, United Arab Emirates. Sila po ang mga naghahanap ng forever. Kung kayo ay naghahanap ng forever, paki-message na sila sa comment section natin. Sa muli mga kaibigan, yung mga nais na magpa-shoutout, ang advice ko po, pakisulat nyo sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko yan. Kasi kung sa mga lumang uploads na medyo napakalaki na ng posibilidad na hindi ko kaagad yan mabasa at tuluyang hindi ko nga talaga mabasa. Sa mga nais namang magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com. Sa inyo pong lahat, maraming salamat, ingat kayong palagi at sumainyo sana ang biyaya galing sa itaas.